Isang taon na mag-roommate pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw magkasundo. Itong sina Belinda at si Joselle. Pero sina Joselle at Belinda nga raw po ay friends naman talaga, dati pa. Dahil dati na sila magkaklase no nasa college pa sila. Pero ayon kay Joselle, meron siyang pinaniniwalaan na pamahiin. Masyado mapamahiin pagdating sa mga pwesto ng gamit sa kanilang inuupahang apartment. Okay? Ayan, samantalang si Belinda naman, naiinis kay roommate na slash friend slash classmate na si Joselle dahil hindi naman daw kasi nakadepende kung malas o swerte nga ba yung posisyon ng kanilang mga gamit doon sa kanilang tinitigilan. Basta ikaw ay masipag sa buhay. Yun ang paniniwala niya naman. Practical naman itong si Belinda. Kaya naman kausapin nga po natin itong si Joselle at si Belinda. Unahin na muna natin si Belinda ng Taguig, 27 years old. Belinda, Happy New Year! Happy New Year po. May ihina pa ba yung sagot mo? Gusto mo magbulungan na lang tayo? Ay, hindi pa kuya. Ayan, okay. Nalakasan na ni Belinda yung boses. Kumusta naman ang pag-celebrate ng New Year bago tayo magkwentuhan? Okay naman po. Umuwi po ako sa amin para mag-celebrate ng bagong taon. Sige. Iyang tinitigilan ninyo. Ayan na, punta na tayo dyan sa issue ninyo ng iyong friend slash roommate na si Joselle. Sino ba ang nauna dyan sa lugar na tinitigilan nyo ngayon? Kaming dalawa po, napag-usapan po namin na lumipat dun sa apartment. Hindi, ibig sabihin ko, sabay na sabay ba? O ikaw ang nag-invite sa kanya? At itong apartment ba to? Ito ba yung parang studio type? O yung talagang parang apartment talaga? 2 bedrooms po. Okay. Magkahiwalay kayo. Aba, malaki-laki yan, ha? Magkaiba. May sariling sala na. May sariling, di ba? Ganyan. Opo. Okay. Sige, sino nga ulit ang nauna dyan sa lugar na yan? Ikaw ba o si Joselle? Ako po yung nag-invite sa kanya since naghanap po ako ng apartment na malapit sa work ko. Para para makatipid at dahil kakalug-kalug ka naman kung two bedroom apartment yung Tama ba? Po kasi malayo po kasi yung bahay ko dati sa work. Kaya lumipat po ako ng dati. Yan. Okay. Sige, ang sabi mo, Belinda, ikaw yung practical lang sa mga ayos ng gamit, di ba? Basta masipag ang tao, magiging maunlad yan eh. Ano ang reklamo mo dito kay Joselle at kailan pa siya? One year na kayo magkasama, kailan siya medyo naging aggressive na napapakialaman yung mga ayos-ayos ng gamit ninyo? Nitong December lang po yung mapilit po talaga siya na mag-ayos po kami ng apartment. Dahil sa para daw swerte yung pasok ng bagong taon. Okay. Bakit? Ano ba nangyari nung 2024? I mean, sa career ni Joselle, siguro naman nagkakakwentuhan kayo, di ba? No, may mga naikikwento ba siya na parang anega ng dating sa akin ng 2024? Ang bigat? Mag-ayos nga tayo? Maayos naman po, pero mas gusto niya po ato na maiba naman. More blessings yung sinasabi niya. Oo, pero hindi naman siya talaga ganyan dati. Opo, hindi naman po. Sige. Recently, nagpaniwala sa mga pamahiin, feng shui, ganun. Sige, wala namang masama kung maniniwala tayo at susunod sa ganun. Ang masama lang, dahil sa nangyayari sa inyo, hindi na kayo nagkakaintindihan. At magkasama kayo dyan sa isang lugar. Dahil nasa kabilang linya naman natin si Joselle, si Joselle na nga rin ang tanungin. Joselle, magandang tanghali sa iyo. Happy New Year! Hello po, Happy New Year po. Nandyan ba kayo? Andyan ka ba sa apartment ngayon? Umuwi rin po ako sa province.
Okay. Yung pag-uwi mo ba ay kusang loob na walang halong tampo dahil sa nagkakatampuhan nga kayo ng roommate mo at friend na si Belinda o hindi naman? Talaga nakaschedule ang pag-uwi? Hindi naman po. Hindi. Talagang umuwi lang. Hindi naman. Okay. Kanina, no, tinanong ko yung roommate mo na si Belinda na kung ganyan ka ba talaga, mapaniwalain ka doon sa mga, ano ba yung mga example? Example lang natin, mga feng shui, mga kailangan, alam mo yung mapamahiin na tao. Ganyan ka ba talaga, Jusel? Medyo po, pero ayun, medyo lang po. Oo, medyo. Gusto ko Pero, lang po i-try ngayong taon. dahil, alam mo, tinatanong ko si Belinda, baka naman may naikikwento sa si Jusel na nabibigatan siya sa pasok ng mga swerte ngayong taon. Kaya, alam mo yun, susubok. Ganyan tayo di ba? Kapag lahat ay gagawin. Pati na rin ang mga pwesto ng mga bagay sa loob ng bahay. Maitanong ko na nga rin sa inyong dalawa. Ikaw ba, Jusel, may jowa? Wala po. Wala. Si Belinda ba may jowa? Wala rin po. Wala rin. Gusto mo ba magka-jowa, Jusel? Hindi po. Hindi pa? Okay, pero yung, Hindi po. yung pag-aayos mo sa bahay na gusto, wala namang kinalaman yun sa pagkakaroon ng love life. Uwe, totoo? Wala. Wala po. Para saan yun? Bakit aggressive ka raw? Sabi ni Belinda na ayusin natin tong bahay para pumasok ang swerte. Syempre, swerte rin yung may love life. Alam mo na, pagka-inspired ka, ganun. Sa ano lang po. Sa career, ganun lang po. Yung gusto ko din sa buhay. Sa career. Ayun. Alam mo na, sa kabilang linya lang naman natin si Belinda. Belinda! Yes po. Belinda. Nandito na si Jusel. Baka gusto nyo ng pag-usapan. Ano ba nangyari? Sino ba nasunod? Bago nyo iwanan muna yung apartment. Sino nasunod? Yung pag-aayos ba? O hindi, hayaan mo na muna yan dyan. Next year na natin pag-usapan yan. Ano ba nangyari dyan? Belinda and Jusel, mag-usap kayo. Bale, ang huling na pag-usapan po namin, hayaan na po muna kasi ayun nga po, pagod po ako, galing work, tapos hindi ko na po maharap na mag-asikaso pa, mag-clean pa, pati, ayun po. Yun. Sabi mo pagod ka, kung maglilinis lang naman, ilang mga gamit. Marami na kayong mga gamit ba sa loob ng bahay? Medyo po, kasi nag-o-online selling din po si Jusel. Okay, so marami talaga mga na rin dyan, gamit. Pero sabi mo, pagod ka. Sabi ko nga, maglilinis lang naman. Ibig sabihin, matrabaho yung nire-request din ni Jusel na pag-aayos. Tama ba? Opo, kasi magre-rearrange po ng mga gamit. Oo. Ay, ano ba yan? May second floor? Wala naman, lang po, isang floor lang po. Isang floor lang naman. Okay. Sige. Jusel. Si Belinda, nasa kabilang linya. Anong gusto mong sabihin? Tuloy ba ang pag-aayos? Sis? Ako naman po, kung hindi rin kaya ng time niya, kaya ko naman din po mag-compromise. Hindi ko naman din yung friendship namin dahil lang sa mga ganitong paniniwala. Yun. Kung kaya ko naman din na kahit ako lang din magpipik minsan. Yan. Mag-ayos na gusto kong ayos. Oo. Pero okay lang ba kay Jusel? Kay Belinda? Belinda, okay lang ba sa'yo kung si Jusel na lang daw mag-aayos? Yung tingin niya yung magiging swerte o maalwan ng pasok ng ng 2025 para sa bahay ninyo. Okay lang ba sa'yo? Ayos lang naman po sa akin, Kuya Poy. Pero, kasi yaan siya. Sorry, medyo napuputol ka, Belinda. Pakiulit. Pero ano? Pero parang anong klase namang kaibigan ako kung hayaan ko lang siya mag-isa, magbuhat-buhat, maglipat ng mga gamit. Okay.
Sige, ganito ang gawin natin, ano? Ayan, since ito na nga ang pagkakataon para kayo ay mag-usap. Josel, ano ba kasi yung mga gusto mong ano? Ano yung gusto mong mga ilipat? Ano? Parang ang dami mong mga ililipat, mga bubuhating gamit O ano ba yung... Hindi, si Belinda siguro ang mas makakasagot nito. Belinda, ano ba yung mga kailangang ilipat ni Josel na syempre, kahit ilipat niya, bigat, kahit hindi siya magpatulong, di ba? Ikaw naman makukonsensya. Sige nga, Belinda, ano bang gustong arrangement ni Josel? Meron po kasi siya nitong malaking cabinet at parang sampayan sa salas namin kasi like selling din. Aha. So, ano po yun? Trabaho po yan. So, mabigat. So mabigat. Hindi mo naman matitiis, pero okay lang sa'yo kung ayusin. Okay lang po. Okay lang. Sige, nandito na. Alam mo, mag-usap na nga kayong dalawa. Josel, Belinda, Josel, total, ikaw pala yung may gustong ano ba to? Naka-feng shui, ano ba yung arrangement na gusto mo? Feng shui inspired? O advised, ganyan? Oo, parang ganun po. Ayan. Yung setup. Ano ba yan? May nabasa ka o may pinapunta ka sa bahay ninyo? O baka may nakainumang ka lang, ha? Na... ganito ang maganda, ang swerte, ganyan. Hindi naman pala talaga expert. Saan mo ba nakuha yan? Nabasa ko lang po. Tsaka advice din po ng tita ko. Yun. Pero alam mo naman kung saan nakaharap ang pintuan ng inyong mumunting apartment nitong si Belinda. Di ba may ginagamitan pa ng ano yan eh? Ginagamitan pa ng kompas. Di ba? Yes po. May mga ganun. Inaral mo rin yon? Medyo lang po. Okay. Sige, nandito na si Belinda, ang iyong roommate / friend mula nung college pa. Sabihin mo na, ano ang pwede ninyong gawin? Pwede ka naman sumagot ha, Belinda. Go ahead, Josel. So, siguro, mag-usapan na lang natin pagbalik ko sa person. Pero okay yung usapan natin. Mas maliwanag yung baga. Tsaka mas ma-explain ko din kung ano yung gusto ko. Tsaka yung kung gusto mo din ba yung gusto ko. Belinda? Ayun. Sorry kasi akala ko that time, pinipilit mo talaga na make ako para ayusin yung apartment natin. Yung dating kasi sa akin nun, parang na-stress ako kasi pahirapan ko yung sarili ko na hindi mo ako maunawaan na hindi ko nga kaya na linisin bago matapos yung taon kasi alam naman may plans tayo na umuwi back ng bahay, diba? So, ngayon ko lang din natin feeling ka pala mag-compromise. So, ayun, pag-usapan na lang natin balik na. Nagkasalitaan ba kayo ng hindi maganda noon? Hindi naman po kami ganun. Lang po. Silent treatment. Opo. Medyo. Nagkataasan ng kilay. Ha? Hindi naman. Hindi naman. May mga nasirang gamit dahil pasimpleng nagdabog. Hindi naman. Wala naman. Wala naman. Mga hindi lang po sa pagluto ng pagkain. Ano no? Mga hindi lang pagsabay sa pagluto ng pagkain. Sa pagluluto, pwede naman kasi mag-isa yun. Sa pagkain. Pagkakakain na kayo, doon kayo magsabay. Sa pagluluto, huwag kayo magsabay. Tapos isa lang naman yung salangan. Pang isang tao lang. Okay. Pang isang tao lang yung piniprepare pagkakakain. Parang, di may ganun nga, may sa silent treatment. Bala ka dyan. Kakain na ako, pinaparinig yung kubyertos, na nandyan. Pero wala mo ng invitation. Halika na, kain na rito, friend. Wala, no? Wala.
May nagkatampuhan din naman talaga. Pero alam nyo naman na nangyayari talaga yan kapag nag-share tayo sa isang lugar. Kailangan meron tayong mutual respect, di ba, sa isa't isa. For as long as, Josel, yung pag-aayos na gusto mo rin naman na subukan, sabi mo nga ay hindi ka naman yung mahigpit na naniniwala, bakit lang hindi lang subukan? Baka nga pumasok ang swerte for this year sa ganitong klase ng arrangement. Basta of course, 50-50 ang hatian, di ba? Ang pagbabayad nyo dyan ay hati kayo, tama? Opo. Belinda and Josel, ibig sabihin, hati rin kayo sa responsibilidad at hati rin naman kayo doon sa mga pag-aayos. At syempre, hindi nga pwede. Kaya nga sabi ni Belinda na pressure naman ako. Of course, ka-share siya doon sa responsibility na panatilihing maayos yung bahay. Pero wag naman din sana darating sa punto na yung ayos na gusto natin ay magiging pabor sa atin, pero kawawa naman yung ka-share natin. Baka wala namang madaanan si Belinda papasok sa kwarto niya. Wag naman naabot sa ganung punto, ha? Josel. Opo. Oo. Baka naman, alam mo na, yung mga arrangement na, teka lang naman, baka paglabas ng CR ninyo, meron lamesa doon na kung dudukwangan mo pa. Disgrasya ang abot nun. Hindi ko lang alam kung swerte pa yun. Okay? Di ba? Ganun lang yun. Bigayan. 50-50 ng responsibility at syempre 50-50 rin na bigayan sa inyong maliit na lugar na inuupahan para hindi mag 50-50 ang inyong friendship. Okay? Kaya para hindi maghingalo naman. Ano na ang inyong HEART decision, Belinda and Josel? H. H? Opo. Sino yung sumagot? Belinda po. Si Belinda. So, half and half. Kasi nga, sabi ni Josel, pag-usapan pa natin ito, ha? Pag-uwi. Dahil magkalayo kayo ngayon. Nasaan ka ba ngayon, Josel? Josel? Sa Bulacan po. Bulacan. Tapos si Belinda? Laguna po ako. North and South. Okay. Josel, ano ang ipapasalubong mo kay Belinda pag-uwi? Chicharon po. Yan, chicharon. Okay. Belinda, anong papasalubong kay Josel pag-uwi? Buko pie po. Ay, buko po. Ang sweet naman itong mag-friends na ito. Sige. Dyan na. Umpisa na natin ha sa mga ganyan. At habang kayo ay kumakain ng inyong padala sa isa't isa, ay pag-usapan na, friend. Ano ba ang pwede nating ayos? At ano naman din yung hindi na o hindi naman din kaya sa ating pwesto. Okay? Okay po. Ayun. Maraming salamat sa inyo, Belinda and Josel.